Binata ako ng kasikatan ng namayapang artista na si Fernando Poe Jr. o mas kilala sa tawag na FPJ. Siya rin ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino. Sa mga millennial, hindi na siya halos naabutan dahil namatay siya noong taong 2004. Halos 22 taon na rin ang nakakalipas. Subalit, ang tungkol sa kanya ay maririnig pa sa mga kwento ng mga katulad ko na inabutan ang kanyang kasikatan. Mahirap kasing kalimutan ang kanyang mga klasikong pelikula. Sino nga ba ang makakalimot sa isang serye ng pelikula niyang Ang Panday? Nariyan din ang Batang Quiapo, Ang Probinsyano at Ang Dalubhasa. Ilan lang yan sa mga pelikulang talaga namang tumatak sa mga nakapanood nun. Kaya naman, hindi ko ikinakahiya na sabihing isa kong tagahanga ni FPJ. Katunayan niya, nang mag-asawa ko at magkaroon ng anak na lalaki, ay pinangalanan ko siyang Ronnie. Yun kasi ang tawag din o palayaw ni FPJ galing sa tunay niyang pangalan na Ronald Alan Poe. Dahil sa pagiging fan ni FPJ, lumaki ang aking anak na si Ronnie na mga lumang pelikula rin ni FPJ ang pinapanood sa TV man o sa YouTube, kung saan ay madaling mapapanood ang mga luma at klasikong pelikula ng aking idolo. Nakikita kong aliw na aliw din siyang panoorin ang mga ito dahil sa palagi niyang panonood ng mga pelikula, pati ang pagkilos at pananalita ni The King. Palayaw yun na tawag din kay FPJ ay ginagaya niya. Kaya naman, hindi malabong mangyari na maging idolo na rin niya si FPJ. Pati ang pakikipagsuntukan ni FPJ ay ginagaya ng anak ko. Nakikita ko kasi siya minsan na sumusuntok sa hangin na kunwari ay may kalaban. Kinokopya niya ang rat-rat na suntok ni The King, maging ang suntok na may kasamang pompyang sa tenga ng kalaban. Kapag nakikita ko ang ganong mga ginagawa ng anak ko, ay natatawa na lamang ako. Minsan, nahuhuli niya na nakatingin ako sa kanya at nahihiya siya. Pero magta-thumbs up lamang ako sa kanya. Pagpapakita yon na okay lang sa akin ang ginagawa niya, nagagantihan naman niya ng ngiti at pag-thumbs up din. Ako nga pala si Berting, edad 47 anyos. Bartolome ang tunay kong pangalan, pero pinili kong maging palayaw ang Berting kesa Bart dahil ang Berting ay madalas gamiting pangalan ni FPJ sa kanyang mga pelikula. Naninirahan kami ng nag-iisa kong anak na si Ronnie sa Isla Andalusia. Balo na ako dahil namatay sa sakit na dengue ang asawa ko. Kasama namin ng anak ko sa paninirahan sa isla ang aking inang matanda na. Pumanaw na kasi ang tatay ko dahil sa sakit. Simple lang ang buhay namin sa isla. Salamat na lamang kahit nasa isla kami ay meron na ditong kuryente, maging tower ng network. Kaya naman may access kami sa internet. Kaya masasabing kahit naninirahan kami sa isla, ay nagagawa pa rin naming malaman ang nangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng social media. Siyempre, ang panonood din namin ng anak ko ng mga lumang pelikula ng paborito naming si FPJ. Umalis ako ng araw na yon dahil meron akong pinuntahan, kaya sakay ng bangka ay nagpunta ako sa bayan upang bumili ng aming mga kailangan. Naiwan sina Nanay Lorena at Ronnie sa bahay. Hindi mapalagay si Nanay
dahil sa paghihintay kay Ronnie na inutusan niya para bumili sa tindahan. Anong oras na? Hindi pa rin bumabalik ang Jaskin bata na yon. Paano ko kaya ipiprito tong isdang kandole kung wala namang mantika? Abay, saan ba nagpunta si Ronnie? Kanina pa siya wala. Nagsimula ng mainis si nanay dahil hindi pa bumabalik ang anak ko na inutusan para bumili ng mantika sa tindahan. Hay nako, makakatikim talaga sa akin ng batang yon. Abay, masyadong pasaway. Sabi ko naman sa kanya bumalik kagad dahil nagluluto ako. Mag-iisang oras na'y wala pa rin. Nako, talaga naman. Nakakapanggigil. Bakit nga ba napakatagal ni Ronnie na inutusan ni nanay para bumili sa tindahan? Dahil nga, sa edad na 10 taon lang ang anak ko, kaya sabik sa laro. Madalas kapag inuutusan at may nakikitang naglalaro, ay inuuna ang pakikipaglaro bago pagawin ang ipinag-uutos. Gaya ng mga sandaling yon, nang nagkita pala sila ng kaibigan at kaklase niyang si Tomtom. Inuna ni Ronnie ang pakikipaglaro kesa ang utos ng lola niya. Humanda ka! Dahil dumating na ang oras mo! Kampon ng kadiliman! Hindi mo ako kaya! Ikaw ang siyang mamamatay! Nagkakamali ka! Dahil ako si Flavio! Ako ang panday! Kaya tatapusin na kita! Kampon ng kadiliman! Hindi mo ako kilala! Ako si Lizardo! At hindi mo ako basta-basta mapapatay! Panday! Ha ha ha! Yun ang akala mo, Lizardo! Dahil katapusan mo na ngayon! Nakikita mo ba itong patalim na hawak ko? Malakas to! Ha ha ha! Paano mo ako mapapatay? Kung napakaikli niyan! Kasing ikli lang yan ng ano mo! Hehehe! Huy, ano ba? Walang ganun, Tomtom. Hindi naman ganun yung sinasabi ni Lizardo dun eh. Ronnie, ayos lang yun. Gusto ko ganun ang dialogue ni Lizardo. Ikaw talaga oh. Gusto mo naman, gayang-gaya yun sa pelikula. Hindi pwede yun. Makaka-copyright tayo niyan. Anong copyright ang pinagsasabi mo? Ewan ko sa'yo. Di ba kunwari, ako si Panday, tapos ikaw si Lizardo. Kaya wag ka na magdadagdag ng mga kung ano-ano. Kunwarian lang naman yun eh. Kaya sige na, ituloy na lang natin yung paglalaro natin. O sige, teka, nasa na nga pala tayo? Eh di nandito, naglalaro. Hayang ka na naman eh. Kung saan na tayo sa laro natin ng kunwari-kunwari ang Panday at Lizardo. Doon nga ni, sa naglalaban si Panday at Lizardo. O sige, ito na. Ibabaon ko na sa lupa ang hawak kong patpat. Kunwari, na balaraw. Ngayon na! Tapos, huhugutin ko na to. Tingiling-iling-iling-iling-iling-iling-iling-iling. Uy, ano naman yun? Anong tingin-iling-iling-iling-iling? Ano yun, may ganun ba? Ano ka ba? Ang kulit naman ito, daming tanong. Sound effect yun, sound effect. Humaba na kunwari yung balaraw ko. Naging mahabang espada na makapangyarihan. Ngayon, humanda ka na, Lizardo. Katapusan mo na. Hindi mo ako mapapatay, Panday. Dahil dumating na ang mga alagad ko. Yun ang akala mo, Lizardo. Iisa-isahin ko sila. Kunwari, may kalaban. Ya! Cha! 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 Ikaw ang mamamatay, Panday. Ito na sa data ko. Napapatay sa'yo. Ya! Teka lang. Hindi mo ako mapapatay. Ano ka ba, Tomtom? Ako nga si Panday eh. Ako yung bida dito. Ako si FPJ. Kaya hindi ako pwedeng patayin. Ano ka ba? Hindi. Babaguhin natin yun. Kunwari, mapapatay muna kita. Tapos, muli ka mabubuhay. Hindi nga eh. Ayoko ng ganun. Ang kulit mo naman, Tomtom. Ikaw dapat ang mamamatay kasi kontrabida ka. Ikaw nga si Lizardo eh. O sige. Ulitin natin. Matatamaan ka ng espadang nagliliwanag ah. Kaya matitepok ka. Okay, handa ka na. Ngayon na! Hoy, sandali lang. Visit ka bata ka. Ikaw ang tetipokin ko eh. Ikaw ang may espada ko pa nagkataon.
Naudlot ang paglalaro ng espada-espadahan ng magkaibigang Ronnie at Tumtum. Kapwa na patingin sa galit na si Nanay Lorena. Dahil nga anina pa siya naghihintay kay Ronnie. Kaya sinundan at hinanap na lang niya ito. Naku, Ronnie, lagot! Galit na si lola mo! Hindi ako basta galit lang, Tom-Tom. Kundi galit na galit. Hoy, Ronnie, asan na yung mantika na pinabibili ko sa iyo? Naku po, oo nga pala. Pinabibili niyo nga pala ako ng mantika para sa piprituin yung ulam natin. Buti naman at naalala mo pa. Naku ka, Ronnie. Ang sarap mo sakalin. Kuwan po kasi Lola Rowena. Naglaro po kami ni Tomtom eh. Niyayaan niya po akong maglaro eh. Hala, teka lang, Ronnie, bakit ako? Kasalanan ko? Talaga lang, ha? Di ba niyaya mo akong maglaro tayo? Ako si Panday tapos ikaw si Lizardo. Hoy, hindi ko naman alam na inuutusan ka pala ng lola mo, no? Kung sinabi mo kagad kanina, hindi na sana kita niyaya maglaro. Talagang magtatalo pa kayong dalawa. Hoy, ikaw, Tom-Tom. Umuwi ka na muna at baka hinahanap ka na rin ng nanay mo. Sige, Roddy, uwi na ako. Next time na lang, ha? Ituloy na lang natin ang laro natin. Ronnie, akin na kayang pera. At ako na bibili ng mantika. Lagpas 12:00 na hindi pa ako nakakapagluto ng ulam. Dahil hindi ka na umuwi, kundi nakipaglaro ka na. Naku po, nasaan na nga ba yun? Anong tinitingin-tingin mo at bumubulog-bulog ka pa riyan na para kang bubuyog? Lola, kasi po kuwan po eh. Ano po kasi eh, kuwan eh. Ano bang kwan? Ano ka na? Sabi ko, nasa na yung perang pambili ng mantika? Lola, ano po eh. Hindi ko na po alam kung nasan na eh. Kasi wala rin po dito sa bulsa po ng short ko eh. Nahulog po yata kanina naglaro po kami ni Tomtom. Nako, Ronnie. Talagang pinapainit mo ang ulo ko. Kahit kailan ka talaga. Halika na. Umuwi na tayo. Aray, Lola! Ang tenga ko, pare ko! Huwag niyo naman pong atakin ang tenga ko, baka matanggal! Buwisit ka talaga, bata ka. Pasaway ka. Inuna mo pa kasi ang pakikipaglaro kaysa bumili ng mantikang gagamitin ko sa pagluluto. Uminit ang ulo ni Nanay dahil sa galit at pagkadismaya sa ginawa ni Ronnie. Lalo na't naiwala pala niya ang perang pambili ng mantika. Kaya naman, hinila na nito ang kanyang apo pauwi. Inihaw na lang ni Inay ang isdang pipituin dahil nawawala nga ang perang para sa mantika. Nang dumating ako ng bahay, ay tahimik na nasa isang sulok si Ronnie. Hindi ako sinalubong gaya ng nakagawian niya. Ronnie, anak, andito na ang tatay. May pasalubog akong prutas sa iyo. Di ba paborito mo itong hinog na bayabas? Hindi kumibo ang anak ko. Nanatiling nakaupo lang sa upuan sa isang sulok ng bahay. Nay, ano ba nangyari kay Ronnie? May sakit ba siya? Wala. Ako magkakasakit at ma-high blood sa batang iyan. May ginawa bang kasalanan? Ikinuwento sa akin ni Nanay ang nangyari. Hindi ko naman siya masisisi kung magalit man siya sa kanyang apo. Kaya kinausap ko na lang ang aking anak. Anak, ikaw naman palang may kasalanan eh. Kaya talagang magagalit sa'yo ang Lola Lorena mo. Hindi ko naman po gusto yun eh. Nawili lang po talaga ako sa pakikipaglaro kay Tomtom. Dapat kasi kapag inuutusan ka ng lola mo, unahin mo yung utos niya. Lalo na't nagluluto pala siya. Sorry po, Tay. O ba't sa akin ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan sa akin. Dapat sa lola mo. Nagsorry na rin po ako sa kanya eh. Ganun ba? O sige, ayos na yun. Huwag mo nalang uulitin. Kaya lang galit pa rin po sa akin si Lola. Ganyan lang naman talaga ang lola mo. Pero huwag ka mag-alala. Mawawala rin ang galit niya sa'yo.
Hindi naman pang matagalan ang galit ni nanay. Saka naiintindihan niya ang kanyang apo. Yun nga lang, may pagkakataon na talagang umiinit din ang kanyang ulo. Saka may edad na ang nanay ko. Maikli na ang pasensya. Para mawala na ang lungkot ni Ronnie dahil napagalitan siya ng kanyang lola. Kaya naman, bago matulog, ay niyaya ko siyang manood muna kami ng lumang pelikula ni FPJ gamit ang cellphone. Yun ang isa sa libangan at pampalipas oras namin mag-ama. Kahit napanood na namin ang pelikula, ay inuulit namin yung panoorin na parabang masarap na ulam na hindi namin pinagsasawaan. Ganun nga yata kapag idolo mo ang isang tao, lalo na't isang artista. Hindi ka mauumay na balik-balikan ang kanyang mga pelikula. Pakiramdam kasi namin ng anak ko ay kasama kami sa mga eksena sa pelikulang aming pinapanood. Totoong tahimik ang paninirahan namin sa isla dahil walang anumang kaguluhan na nangyayari. Ang mga naninirahan dito ay mas pinipiling maging makatao at mapagpasensya kaysa lumika ng kaguluhan. Pero minsan na ring may dumating na problema sa isla Andalusia. Yun ay nang may mapadpad na aswang na ginawang kublihan ang isla dahil may tinakasang kasalanan. Pero hindi rin yun nagtagal. May nakaalam ng tungkol sa kanyang lihim, lalo na't may manunugis na naninirahan sa isla. Kaya nagawang patayin ang naturang aswang at nabigong gawin ang kanyang masamang plano. Ilang dekada na rin ang lumipas nang mangyari yun. Binata pa ako nun, pero hindi ko yun malilimutan dahil naging bahagi ako ng pagroronda ng ginawa namin kasama ang manunugis na naninirahan sa isla. Kaya umaasa kami na wala nang mangyayaring katulad noon. Isa pa, madaling malaman ng mga taga-isla kapag may dayo at agad na pinag-aaralan nila ang pagkatao nito. Yun ay upang hindi na maulit ang hindi magandang nangyari dati pa. Dahil hindi maawat ni nanay ang kakulitan at hilig sa paglalaro ni Ronnie, kaya hinahayaan na lang niya. Ayaw din ni nanay na agawin ang kabataan ng apo niya at pigilan sa paglalaro. Basta, ang sa kanya lamang, kapag may inuutos o ipinapagawa siya, ay kailangang unahin at huwag kalimutan. Kaya ng araw na yon, ay tiniyak ni Ronnie na walang ipinag-uutos sa kanya ang lola niya bago siya makipaglaro. Sigurado po kayo, Lola? Wala po kayong pag-uutos? Oo, Daga. Sige na. Lumabas ka na ng bahay at puntahan mo na ang kaibigan mo si Tom-Tom. Yes! Salamat po, Lola! Pero huwag kayong pupunta kutsaan, ha? Tsaka, huwag kayong mag-aaway. Hindi po, kaibigan ko po si Tom-Tom eh. Hindi po kami mag-aaway nun. Pero yung ginagawa niyong paglalaro, may paglalabanan pa kayong ginagawa. Paano kung magkasakita kayong dalawa? Kunwarian lang naman po yun, Lola eh. Di po yun totohanan. Kahit na basta't mag-iingat kayo. Umalis na ng bahay ang aking anak pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang lola Lorena. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na si Tomtom. Talaga lang ha? Okay na maglaro tayo? Hindi ka nahahanapin ng lola mo? Hindi na nga, Tom-Tom. Saka nagpaalam na nga ako sa kanya na maglalaro tayo eh. Baka mamaya yan sunduin ka na naman yan ng pamalo niya. Kawawa naman yung puwet mo. Magkakapasa na naman yan. Hindi naman na mamalo si Lola eh. Kurot lang tsaka pingot sa tenga. Kaya pala, ang laki na ng tenga mo na para bang tenga na ng kuneho. Siguro sa kakapingot ng lola mo yan eh. Hayang ka na naman, Tom-Tom eh. Ang dami mo na namang napapansin eh. Maglaro na nga lang ulit tayo. Gagayahin na naman ba natin si FPJ? Yung panday na naman ba?
Hindi na, iba naman. Yung ano na lang. Teka. Alam ko na. Yung Totoy Bato. Yung boksingero sa FPJ. Tapos ikaw na naman yung bida. Ako na naman ang kontrabida, ganon. Siyempre. Kasi ako nga si FPJ eh. Kakainis ka naman. Lagi ka na ng bida. Pwede bang ako naman ang bida? Tapos ikaw naman yung kontrabida, ikaw naman yung bubugbugin ko? Ayoko niyang ganun. Dapat ako palaging bida. Doga mo naman. Gusto mo ikaw lagi sikat? Teka, wag na lang kaya muna tayong maglaro. Anong gagawin natin? Punta tayo doon sa may dalampasigan. Ang narinig ko kasing kwentuhan ng mga tao doon sa may tindahan ni Aling Rosing, may parating daw ng mga dayo. Ha? Dayo? Galing saan? Di ba kagaling doon sa syudad? Tapos gustong bumisita dito sa Isla Andalusia. Kasi nga, may gustong makita tong lugar natin. Maganda raw kasi. O sige, punta tayo doon sa may dalampasigan. Tignan natin ang itsura ng mga dayo na sinabi mo na darating dito sa isla. Tara na! Nagtungo ang magkaibigang Tomtom at Ronnie sa tabing dagat. Naghintay sila roon ng kung ilang oras hanggang sa dumating ang sinabi ni Tomtom na dayo galing sa syudad. 2 malalaking bangkang dimotor ang dumating. Sakay nito ay puro kalalakihan na aabot sa 10 ang bilang. Nakikita mo ba ang nakikita ko, ha, Ronnie? Oo naman, dahil hindi naman ako bulag, Tomtom eh. Ang daming mga lalaki. Mga pulis pa yan? Mukhang hindi naman eh. Kasi hindi sila nakadamit ng pampulis. Teka lang, Tomtom. Di kaya mga artista yan? Ano mga artista sinasabi mo? Hindi naman sila mga gwapo. Mas gwapo pa nga ako sa kanila, o tignan mo nga. Ang kapal naman ng mukha mo, Tomtom. Ang sabihin mo, mas malusog ka sa kanila. Nakita mo na naman ang pagiging malusog ko. Ikaw talaga. Teka nga, Ronnie. Ba't mo naman nasabi na baka nga mga artista sila? Kasi nga, ganyan yung nakita ko sa pelikula ni FPJ eh. May mga lalaking nakasakay ng bangkang dimotor. Tapos, mga guns pala sila. Di parang artista na rin. Tapos, dito sila magsushooting ng pelikula. O diba, ang astig nun. Oo nga no. Pwede nga yun. Makakapanood na tayo ng shooting ng pelikula. Tapos, baka pwede tayong maging extra, Tomtom. Kasi, tsak na action ang gagawin nilang pelikula. Dahil puro lalaki sila. Ayos yun. Makakapanood tayo. Tapos, maaari pa tayong maging artista din. Tignan mo, Tomtom. Parang may pinag-uusapan sila, oh. Halika, lumapit tayo para marinig natin ang pinag-uusapan ng 2 lalaki. Dali, tara, lapitan natin. Nilapitan ni Ronnie ang mga nakita nilang kalalakian na bumaba ng bangkang dimotor. Nagkunwari sila ng kaibigan niya na napadaan lang sa lugar at may pupuntahan. Subalit ang totoo ay ibig nilang makiusyoso at malaman kung ano ba ang pakay ng mga ito at kung mga artista nga ba, gaya ng akala ng anak kong si Ronnie. Maganda. Napakaganda ng lugar na ito. San tunay, Senyor Juanito? Parang paraiso na nakikita ko sa mga larawan. Kaya tama. Tama ang aking desisyon. At matagal na panahon ko na rin hinahanap ang lugar na ito. Jackpot ka dito, Senyor. Jackpot ka. Sa ganda ng lugar na ito, walang hindi maaakit. Isa pa, magkakaroon na ng katuparan ang pangyayaring hinihintay ko ng mahabang panahon. Kaya hindi na kayo dapat magpatumpik-tumpik pa, Senyor. Gawin mo na kagad ang plano nyo. Doroy, marami pa akong dapat alamin. Lalo na't may mga naninirahan dito. Mukhang konti lang naman, Senyor. Kaya magagawan mo na ng paraan yun. Hindi agad umalis ang magkaibigan, kundi ipinagpatuloy nila ang pakikinig sa usapan. Dahil bata sila, ay tila hindi naman sila pinansin.
dahil nagkunwaring abala sila sa paglalaro. Subalit ang kanilang mga pandinig ay nakapokus sa pinag-uusapan ng dalawang lalaki na tila pinakanamumuno sa mga ito. Kaya nang umuwi na ang dalawang bata, ay agad na ipinaalam sa akin ng anak ko ang kanyang mga narinig. Talaga bang yun ang narinig mo, Ronnie? Opo, Tay. Narinig po namin yun ni Tumtum. May gagawin sila rito sa isla Andalusia. Ganun na nga po. Baka naman mga bakasyonista lang ang mga yun, Apo. Tapos napili nila itong isla para pagbakasyonan. Parang hindi naman po ganun ang gagawin nila, Lola eh. Eh ano bang narinig mo? May plano po silang itayo dito sa isla. Itatayo rito sa isla? Parang hindi yata maganda ang pinaplano nila, Berting. Tama ho kayo. Mukhang kaduda-duda nga po, Nay. At maaaring maapektuhan tayong mga naninirahan dito. Dahil sa sinabing yon ng aking anak tungkol sa kanilang mga narinig, kaya inalam ko kung ano nga ba ang tunay na pakay ng mga kalalakihang nagtungo roon. Walang namumuno sa isla dahil maliit lamang ito at may barangay na nakakasakop dito. Kaya lang, hindi roon nakatira, kundi sa lugar na sa labas ng isla. Naisip kong baka hindi nito alam ang tungkol sa bagay na yon. Na malagi sa isla ang mga dayong dumating, nakita ko na lamang na nagsisimula na silang magtayo ng kanilang matutuluyan. Yari iyon sa mga kahoy at dahon ng niyog na kinuha nila sa lugar na yon. Kaya lalo ko nagtaka sa tunay nilang pakay. Hindi ako nakatiis dahil nga ipinagtataka ko ang kanilang ginagawa. Lumapit na ako sa lalaking tila kanang kamay ng kanilang pinaka-leader at kinausap ko siya. Mawalang galang na po sa inyo. Maaari po ba magtanong? Abay, oo naman, Ginoo. Ano bang itatanong mo? Tungkol ho sa ginagawa ninyo. Bakit? Hindi mo ba alam kung ano itong ginagawa namin? Abay, syempre gumagawa kami na pwede namin pansamantalang tirhan habang hindi pa sinisimula ng konstruksyon. Konstruksyon? Ng ano? Malalaman mo rin yun. Basta makikita mo rin sa mga darating na araw. Hindi niyo ba pwedeng sabihin na sa akin? Hindi pa. Wala pang go signal si Senyor Juanito eh. Ayoko naman pangunahan siya. Kaya kung anong sinabi ko, yun na lang muna ang pwede kong ibahagi sa'yo. Pwede bang makausap ko ang senyor na sinasabi mo? Nagpapahiga siya. Andun sa bangkad de motor. Ang sabi niya huwag siyang iistorbohin dahil meron siyang iniisip. Sana lang, hindi kami maapektuhan at mapeperwisyo sa kung anumang itatayo nyo sa lugar na ito. Aba, teka nga. Hindi ko yata gusto ang pananalita mo Unggoy. Hindi Unggoy ang pangalan ko. Berting, ikaw, sino ka ba? Doroy ang pangalan ko. Pero uunahan na kita, Berting. Kung may plano kang makialam sa kung anong gagawin namin dito sa isla, masasayang lang yun. Wala namang problema sa akin Basta tiyakin nyo lang na hindi kami mapeperwisyo dahil matagal na kaming tahimik na naninirahan sa lugar na ito. Kaya hindi kami papayag na guluhin ninyo. Hindi na ako nakipagtalo pa sa lalaking nagpakilalang si Doroy. Pero alam kong sasabihin niya sa kanyang senyor ang tungkol sa aming naging pag-uusap. Mukhang may kayabangan ang nakausap mong yun. Tama ba? Berting ang pangalan niya. Opo, senyor. Hambog ang buwisit At pinagbantaan pa ako. Ang sabi ba naman basta tiyakin daw natin na hindi sila mapeperwisyo sa gagawin natin dito. Hayaan mo lang siya. Wala naman siyang magagawa. Dahil ako pa rin ang masusunod. Hindi ang gaya niya ang maaaring pumigil sa akin. Abay dapat lang, boss. Dahil isa lang siyang pulgas.
na kayang-kaya mo tirisin. Oo naman, kilala mo ako, Doroy. Kung anong gusto ko, kailangan makuha ko yon. At kung anong naisip ko, ay dapat yung mangyari. Kaya nga nagpunta tayo sa islang ito. Dahil dito ko sisimulang itayo ang aking pangarap. Isa pa, matagal kong hinanap ang lugar na ito. Basta, andito lang po kami, senyor. Bukas na bukas, siguro mas mainam kung ipaalam na natin sa mga naninirahan dito ang dapat nilang malaman para makagawa na sila ng paraan at makapagdesisyon. Kinabukasan, nakita ko ang pagpunta sa mga bahay ng grupo ng mga kalalakihan kasama ang kanilang leader na si Senyor Juanito. Maigi naman at lumabas kayo ng mga bahay ninyo at hinarap kami. Ano bang kailangan nyo sa amin, ha, Doroy? Uy, ang galing nga. Hindi mo yata nakalimutan ang pangalan ko. Oo naman. Senyor Juanito, ikaw na nga ako mausap sa mga yan para maintindihan na nila kung bakit tayo nandito sa isla ng Andalusia. Natutuwa akong makaharap kayong lahat. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya kami narito, para ipaalam sa inyo na bibigyan na lang namin kayo ng ilang linggo para lisanin itong isla. Nahihibang ka na ba? Ano ba sinasabi mong lisanin na namin to? Malabo ba ang sinabi ko? Hindi nyo naiintindihan? Ha? Lalo ka na, lalaki? Berting ho ang pangalan niya, Boss Juanito. Ikaw, Berting, ano bang problema mo? Sino ka ba? Para paalisin kami rito. Matagal na kami naninirahan dito sa isla. Kaya hindi mo kami basta mapapalayas. Sumang-ayon ang ibang mga naninirahan sa isla sa sinabi ko. Masama ang tingin ng mga kasama ko dahil hindi rin nila nagustuhan ang binitiwang salita ng lalaking tinatawag na Boss Juanito. May karapatan akong palayasin kayo dahil ako na ang nagmamay-ari ng islang ito. Nanlaki ang mga mata ng kasama ko. Maging ako man ay hindi makapaniwala sa akin narinig. Paanong ang islang tinitirhan namin ay magiging pagmamay-ari niya? Ibig bang sabihin, nabili niya na ang Isla Andalusia? Nahihibang ka na ba? Ang kapal ng mukha mong sabihin na nabili mo na ang islang tinitirhan namin. Umayos ka sa pananalita mo, Berting. Baka hindi kita matansya at samain ka. At nananakot ka pa ngayon. Ayaw mo maniwala na nabili ko na tong islang to? Hindi. Dahil alam ko na gumagawa ka lamang ng kwento. Alam na ba ni Kapitan ang sinasabi mong nabili mo na tong isla? Kasama nga ang sinasabi mong Kapitan sa mga nakausap ko na nag-alok ng islang ito. Nagkabayaran na kami. Kaya ibig lang sabihin, akin na to. Ako na ang may-ari. Doroy, kunin mo nga ang kopya ng mga papeles para ipakita natin sa nagmamagaling na ito. Gusto niya ng ebidensya para maniwala na nabili ko na tong isla. Niloloko niyo lang kami. Bakit naman namin kayo lulukuhin? At kahit ayaw mo maniwala, wala na akong magagawa. Pero ang katotohanan, akin na ang islang ito. Ako na ang may karapatan dito. Kaya gagawin ko rito ang kahit na anong gusto ko. Umuwi akong masama ang loob dahil ramdam kong malaking problema ang dala ng lalaking tinatawag nilang si Senyor Juanito. Sa itsura at asta nito ay makikitang mayaman siya at kayang-kaya nga niyang bumili ng mga lupain. Pero buong isla ang kanyang binili at may kinalaman pala rito ang aming kapitan. Talaga nga yatang wala nang maaasahan at mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon. Iba ang kislap ng pera.
may mga prinsipyo na nasisira dahil sa paghahangad magkamal ng maraming salapi. Ang isyong ito ay hindi na bago sa atin. Ito rin ang malaking problema ngayon ng gobyerno, ang pagiging gahaman at ganid ng mga taong pinagkakatiwalaan ng maraming mahihirap. Subalit, sa halip na mag-angat, ay sila pa ang lalong nagbabaon at naglulublob sa putik ng kahirapan. Ito ang nararamdaman kong ugali ni Senyor Juanito. Dumating siya sa Isla Andalusia. Bitbit ang isang malaking problema para sa amin na dito ay matagal nang naninirahan. Sapagkat alam kong apektado ang pamilya ko, maging ang mga kalugar ko, kaya nag-usap-usap kami. Dadalhin namin ang problema sa aming kapitan at upang malaman ang katotohanan sa sinasabi ng senyor na kasabwat ang aming kapitan sa nangyaring bentahan. May isa kong kasama na tumawid ng dagat para puntahan at makausap si kapitan. Kaya lamang nang makausap namin si Kapitan Hector ay parang kami pa ang siyang mali. Huwag raw kaming makialam sa katapos na ang bentahan dahil pag-aari na nga ni Senyor Juanito ang isla. Kaya lang ang ipinagtataka namin, paano nagawang ibenta kay Senyor ang isla? Gayong ang alam namin ay walang nagmamay-ari dito, kundi ang isla ay dating naging tirahan ng aming mga ninuno. Kami lang ang nagpatuloy sa paninirahan dito nang mamatay sila. Bigo kaming alamin at linawin kay kapitan ang tungkol sa pagkakabenta ng isla, hanggang sa napag-alaman ko mula sa ibang napagtanungan na taga-gobyerno din ang siyang pasimuno ng pagbibenta. Nagtatrabaho ito sa ahensya na may kinalaman sa mga isla na walang titulo at walang nagmamay-ari. Nagawan nila ng paraan upang magkaroon ito ng titulo at ariing kanila upang maibenta. Kasabwat nila si Kapitan Hector na pumayag sa ganung kalakaran dahil sa malaking porsyento ang maaaring maging bahagi niya. Naalala ko ang balita tungkol sa Panatag Shoal ng ating bansa, ang lugar na pinag-aawayan ng China at Pilipinas. Hindi man ito isang isla, kundi isang anyong tubig na sagana sa mga yamang dagat na dito ay matatagpuan. Napabalitang ito ay nagawang ipagbili sa China ng mga kurap na opisyal ng gobyerno. Ganito ang nakikita kong mangyayari sa Isla Andalusia. Sa pagiging gahaman at ganid ng ilang taong may kaalaman at pinagkakatiwalaan, ay sila pa ang naging dahilan ng malaking problema at mas marami ang siyang maaapektuhan. Ito na ngayon, nagsisimula na kaming makaranas ng panggigipit mula sa mga tauhan ni Senyor Juanito. Dahil ng sumunod na araw ay pinuntahan na kami ng mga tauhan nito sa pamumuno ni Doroy. Makinig kayo sa akin Lalo ka na, Berting. Ikaw na magsabi sa mga kasama mong nakatira dito sa isla na utos si Senyor na simulan nyo na ang magbalot-balot. Anong magbalot-balot ang sinasabi mo? Bakit mahirap bang intindihin yung sinabi ko? Ang utos ni Senyor ay iligpit nyo na ang mga gamit nyo at simulan nyo ng lisanin ng isla. Ang kapal ng pagmumukha mo. Lalo na yung senyor mo. Hoy, Berting, huwag kang hambog Hindi ako ang hambog. Ikaw at ang senyor mo ang hambog. Basta na lang kayong darating dito sa isla tapos paalisin kaming ilang dekada nang nakatira dito. Kahit pa dekada na ang pagtira nyo dito, wala akong pakialam. Ngayon, wala na kayong karapatan dito dahil nabili na ni Senyor itong isla. Paulit-ulit na lang ba dapat yung sabihin sa inyo? Binili niya sa illegal na paraan. Hep, 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 hep!
Huwag kang ganyan magsalita. Wala kang alam, Berting. Hindi man ako tapos sa pag-aaral, pero alam kong may mali sa nangyaring bentahan ng isla. Uy, bakit? Andun ka ba, ha? Abogado ka ba, ha, Berting? Huwag kang hambog at magmatigas. Kung ipipilit mo yung baluktot mong katuwiran na dekada na kayo dito, asan? Asan ang mga papeles na magpapatunay na may karapatan kayo dito? Tumahimik ako dahil kung mga papeles ang magiging legalidad ng pananatili namin sa isla, ay wala talaga kaming pinanghahawakan. Dahil nga, ang paninirahan namin sa isla ay galing pa sa panahon ng aming mga ninuno. Ilang henerasyon na rin ang lumipas, kaya lamang ngayon nga ay isang malaking issue at problema ang nangyayari. O ano? Ha? Hindi ka ngayon makakibo. Kasi nga, wala ka may papakitang ebidensya. Walang papeles. Walang katibayan. Alam mo siguro na sa korte, basihan ng ebidensya para paniwalaan ka at maipanalo mo kahit na anong kaso. Ebidensya ang kailangan. Kung wala, edi nga. Huwag mo nang ipilit pa, Berting. Napipikon na talaga ako sa kayabangan ni Doroy. Gusto ko na siyang sugurin at pagsasapakin. Pero alam kong wala namang mangyayari at lalo lang magiging malaking gulo. Kaya lang, ano ba ang gagawin namin? Mukhang hindi kami pakikinggan sa aming ipinaglalaban na manatili sa isla. Ang gusto ni Senyor Juanito ay lisanin na namin ito gaya ng utos ng kanyang tauhan. Naisip ko tuloy ang isang pelikula ni FPJ tungkol sa mga magsasakang pilit na kinukuha sa kanila at pinagbabawalang sakahin ang lupang kanilang pinagkukunan ng ikinabubuhay dahil nabili na ito ng ibang tao at sapilitan na silang pinaaalis. Kaya sa kalagayan namin ngayon na ibig kaming palayasin sa isla ay kailangan namin ng isang taong magtatanggol sa amin. Magiging ala FPJ na ipaglalaban kami upang hindi kami maging kahabag-habag. Nang umuwi ako ng bahay ay nakita ko ni inay na malungkot. Hindi rin yun nakalagpas sa aking anak hanggang sa lumapit sila sa akin. Anak, ano ba nangyari sa lakad mo? Tay, ano po ba talagang kailangan ng mga taong yun dito sa isla natin? Totoo po ba yung naririnig ko? Sabi po kasi, pinaalis na po tayo rito. Totoo nga ba yun, ha, Berting? Tumingin lang ako sa mata ni nanay, maging sa mata ng anak ko. Hindi ko pa magawang magsalita at kumpirmahin ang katotohanan. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, subalit sapat na yon sa kanila para maintindihan nila ang gusto kong sabihin. Kung ganon, totoo ang sinabi ni Ronnie. Opo, Nay. Pinaalis na po tayo rito ni Senyor Juanito dahil nabili na raw po niya ang isla ng Andalusia. Ang kapal naman ng mukha ng lokog yon. May hawak siyang papeles, Nay. At hindi rin tayo kayang ipaglaban ni Kapitan Hector dahil maging siya ay kasabwat kung bakit naibenta na ang islang tinitirahan natin. Diyos ko, paano na tayo ngayon? Oo nga po, Tay. Paano na po tayo? Saan po tayo titira kung aalis po tayo rito? Hindi tayo aalis dito, anak. Anong ibig mo sabihin, Berting? Matagal na tayo naninirahan dito. Kaya hindi nila tayo basta mapapalis. Wala silang karapatang ipagtabuyan tayo rito. Oo nga po, Tay. Mahal ko po ang islang to. Kaya ipaglalaban natin ang ating karapatan. Kahit maging kapalit pa yon ng ating buhay. Nakita ko sa mata ni nanay ang pag-aalala. Dahil kilala niya ako. Hindi ako basta magpapatalo o magpapaargabyado. Lalo na kung alam kong wala akong masamang ginagawa. Handa kong lumaban kung kinakailangan.
lalo na't para yun sa aking pamilya na nais nilang agawan ng maayos na buhay sa isla. Kaya ng gabing yon ay hindi ako dalawin ng antok. Samot-sari ang pumapasok sa isipan ko. Hindi ko matanggap na mawawalan kami ng tirahan at itapon sa kung saan. Umangon ako at hinila ko mula sa ilalim ng kamang kawayan ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Lagayan ko ito ng mga gamit. Parang baul ang pagkakagawa nito at ako lang ang gumawa. Medyo binubukbok na ito dahil matagal ko nang hindi nabibisita. Binuksan ko at mula sa loob ng kahoy na kahon ay isang balaraw na yari sa pilak ang kinuha ko roon. Nakabalot ito sa makapal na papel. Inalis ko ang papel at hinaplos-haplos ang balaraw habang pinagmamasdan. Matagal ko rin itong itinago dahil ang akala ko hindi ko na kailangan. Pero ngayon, mukhang magagamit na kita. Isinara ko na ang kahoy na kahon at ibinalik yun sa ilalim ng kama. Tumayo ako at kumuha ng basahan. Pinunasan ko ang balaraw, pumintab yun at naalis ang duming kumapit. Salamat na lamang, kahit matagal nang nakatago, ay hindi man lang nagkaroon ng kalawang. Pero kung may kalawang man, ay okay lang din. Dahil tiyak, matetetano ang sino mang masasaksak nito. Bahagya akong napangiti sa aking naisip. Pero sino nga kaya ang unang malalapatan ng talim ng aking pilak na balaraw? Kinabukasan ay kinausap ko ang mga kalalakihan sa bawat pamilyang nakatira sa isla. Meron kaming mahalagang dapat pag-usapan para sa problemang aming kinakaharap. Agad naman silang tumugon sa aking nais mangyari. Nagtipon kami sa isang lugar na malayo sa itinayong pansamantalang tirahan ng grupo ni na Senyor Juanito. Nais kong pangunahan ang magiging laban namin. Yun ay ang pananatili namin sa isla ng Andalusia. Alam kong kayo man mga kasama ay nag-aalala at nababahala dahil sa mga narinig ninyo tungkol sa magiging kalagayan natin dito. Oo, Berting. Hindi nga kami mapalagay ng pamilya ko eh. Paano kami kung paalisin tayo dito, hindi ba? Naiintindihan ko kayo dahil di ka nag-iisa. Lahat dito ay may dalang kaba sa mga dibdib natin. Kung ganun, Berting, ano ang dapat nating gawin? Sabi, mayaman at maimpluwensya si Senyor Juanito. Siguro ay ganun nga. Pero kung magsasama-sama tayo at ipaglalaban natin ang karapatan natin, maaaring merong mangyaring pagbabago. Sana nga, Berting, dahil hindi namin alam kung saan kami pupulutin ng pamilya ko kapag pinalayas tayo dito. Kaya nga tayo nagsasagawa ng ganitong pag-uusap, ay para hindi na umabot pa sa ganun. Tama ka, Berting. Pero nung gagawin natin, kaya ba natin silang harapin? Ramdam ko ang takot at pangamba na nasa damdamin ng mga kasama kong naninirahan sa isla. Subalit kailangan namin paglabanan ang takot na yon para magkaroon ng mabuting bunga ang aming nais ipaglaban. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras mga kasama. Kailangan nating kumilos sa lalong madaling panahon. Subalit lingid pala sa amin ay nakarating na sa grupo ni na Senyor Juanito ang tungkol sa aming pinag-usapan. May kalugar kami na nagtraidor sa amin. Ipinaalam niya ang pagbuo namin ng grupo na haharap sa mga dayo. Kapalit ng pagtraidor niya sa amin ay perang maaari niyang gamitin sa pag-alis ng isla. Mukhang pera din ang lalaking kausap mo kanina, Senyor Juanito. Hayaan mo na, Doroy. Pera lang naman yun. Ang mahalaga ay nakarating na sa atin ang kanilang binabalak. Senyor, hindi ba kayo nag-aalala? At bakit naman ako mag-aalala sa mga katulad nila? Maliliit lang silang insekto para sa akin.
Kung sa bagay, wala pa nagtagumpay na humadlang sa inyo. Tama ka. Kaya hindi ko sila dapat katakutan. Pero senyor, kailangan na silang mapaalis dito sa isla. Oo, Doroy. Kaya mamaya, may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. Sabihan mo mga kasama natin para magsimula na ang planong sapilitang pagpapaalis sa mga naninirahan dito. Sa naging pagpupulong ng grupong aking binuo, ay nagtalaga ako ng taong magmamanman ng palihim sa kinikilos ng mga dayo. Kaya nalaman ko na may pinaplano rin sila. Yun nga lang, hindi namin tiyak kung anong klaseng pagkilos ang gagawin ng grupo ni na Senyor Juanito. Tahimik ang gabi sa Isla Andalusia. Subalit, unang pagkakataon yun na may mga ingay kaming narinig na tila kakaibang uri ng nilalang. May mga yumuyugyug sa aming mga bahay, kaya nagising kami ni nanay. May ibig sumira sa bahay natin, Berteng! Ay, ano po ba yun? Para pong may nanggugulo sa atin. Dumito lang kayo sa loob ng bahay. Akong bahala. Titignan ko kung ano yun. Bakit parang ibig wasakin ang bahay natin? Kinuha ko ang aking pilak na balaraw at lumabas ako ng bahay. Hindi sasantuhin ng dala kong patalim ang kung anumang ibig manggulo sa amin. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay upang lumabas, agad na may humarang sa akin na isang kakatwang nilalang. Isang uri ng halimaw na bago sa aking paningin. Anong halimaw ka? At saan ka galing? Matagal na kaming nakatira sa isla. Subalit yun ang unang pagkakataon na may umataking halimaw sa akin. Isa ka bang aswang? Anong kailangan mo sa akin? Agad kong kinuha sa aking bewang ang balaraw na nasa kaluban. Inihanda ko yun para harapin ang halimaw na aswang na nasa aking harapan. Nagsimula itong umatake sa akin gamit ang kanyang dalawang kamay na may matutulis na kuko, habang ito ay umaangil at lumilitaw ang malalaki at matutulis na mga pangil. Sige lang, subukan mo pang lumapit, hayop ka, at matitikman mo ang talas ng hawak kong balaraw. Nakita kong maingat na kumikilos ang aswang. Naramdaman ko rin ang pagkabahala niya. Kaya naman, sinikap kong maging buo ang loob ko upang magkaroon ng tapang na sugurin ang halimaw. Inundayan ko siya ng saksak, pakaliwa at pakanan. Subalit, mabilis itong nakaiwas. Parang gusto mo pa akong pagurin, ha? Sige lang, hindi ako natatakot sa'yo. Habang pareho kaming humahanap ng buwelo para harapin ng isa't isa, ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko masusugatan ang halimaw. Agad, may pumasok sa isip ko. Kaya sumugod ako sa kanya at nagkunwaring nawalan ako ng balanse. Kaya naman, patihaya akong bumagsak sa lupa. Aray! Aray ko! Aray! Napasama yata ang bagsak ko! Ang sakit ng likod ko! Napansin ko na tila natuwa ang halimaw na nasa harapan ko dahil sa aking pagkakabagsak. Umatungal pa ito ng tila ba nasisiyahan at inisip na pagkakataon niya na yon para tapusin ako. Kaya lamang ay hindi niya alam ay isang patibong ang aking pinaplano. Kaya habang nakatihaya ako sa lupa, ay nilapitan ako ng halimaw. Akma niya akong aatakihin gamit ang kanyang matutulis na kuko. Subalit bago pa niya ako masaktan, ay bigla akong bumangon at mariin kong ibinaon sa kanyang katawan ang pilak na balaraw. Hindi lang yun isang ulit, kundi 3 beses kong isinaksak sa katawan ng aswang. Ang balaraw na yun, narinig ko pa ang sigaw ng halimaw nang bumaon sa katawan niya ang patalim. Loko! Akala mo yata may isahan mo ko, ah? Mas matalino ako sa'yo, aswang ka! 3
ang tama ng aswang. Napahawak siya sa kanyang katawan na pumupulandit pa ang dugo. Habang malakas ang pag-atungal nito, humahakbang siya paurong, samantalang lumayo rin ako sa kanya. Pinagmamasdan ko siya habang nangihina na tila ba kinakapos na sa paghinga. Pilak na balaraw ang gamit ko, patalim na sadyang ginawa para gamitin sa mga aswang, kaya nakita ko kung paano ito lubhang nasaktan. Sinasabing may kakayahang gamutin ng aswang ang sugat sa katawan niya, lalo na kung pangkaraniwang patalim lamang ang ginamit para sugatan siya. Subalit dahil sayari sa pilak ang balaraw ko, kaya hindi ito basta magagamot kagad kahit na may kapangyarihan pa ang kampon ng kadiliman. Saglit pa ay biglang bumagsak sa lupa ang aswang. Kasunod ang tila pag-usok ng kanyang katawan hanggang sa magbago ang anyo nito at naging isang taong wala ng buhay. Ganun na lang ang pagkagulat ko. Kundi ako nagkakamali, ay isa siya sa mga dayo sa isla. Anak na putya, hindi ako maaaring magkamali. Isa siya sa mga kasama ni Senyor Juanito. Pamilyar sa akin ang itsura niya. Narinig ko ang paglapit ni Nanay at Ronnie na nakita ang mga nangyari at kung paano ko napatay ang aswang. Perting anak, salamat naman at walang masamang nangyari sa iyo. Wow naman tay, ang galing niyo po. Ang astig niyo po talaga. Nagawa niyo pong talunin ng aswang. Aswang nga pala talaga ang halimaw na yan. Tignan mo, at nagbalik na sa pagiging tao. Ronnie anak, kumuha ka ng posporo at gasera na may gas. Susunugin natin ang aswang na yan. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari dyan. Baka mamaya bigla pang mabuhay uli yan. Kaya dapat masunog na natin. Agad namang sumunod ang anak ko sa utos ko. Nang magbalik na ang anak ko, dala niya na ang ipinakuha ko at binuhos niya yon sa patay na halimaw. Nilagyan ko rin ng mga tuyong dahon ang katawan nito at saka ito sinindihan. Agad itong naglagablab. Napansin naming gumalaw pa ito habang nasusunog. Kala mo wala ka ng kawala ngayon, nalimaw ka. Hanggang diyan ka lang pala. Hindi mo pala kaya ang tatay ko. Salamat dito sa balaraw. Naminana ko pa sa mga ninuno natin. Sandali nga, yan ba yung balaraw na galing pa sa itay mo? Na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Mahiko? Opo, Nay. Sadyang iningatan ko po ito at itinabi. Dahil alam ko darating ang pagkakataong kakailanganin ko ito. Habang nasusunog ang aswang, ay naramdaman namin na tila merong nakamasid. May mga ingay kaming naririnig, subalit hindi sila makalapit sa amin. May kutob akong mga kauri niya rin ang mga ito. Mga dayo na aswang pala at kasama ni na Senyor Juanito. Kaya tiyak kong isa ring aswang si Senyor. Hindi nila kayang tulungan ang kanilang kasama. Wala na rin silang magagawa pa. Tiniyak naming sunog na ang aswang bago pa kami pumasok sa loob ng aming bahay. Sigurado kong alam na rin ng grupo ni na Senyor Juanito ang nangyari sa kanilang kasama. Nabawasan tayo ng isa, Doroy. Hindi kaya napaghandaan tayo, Senyor? Maaaring nagkataon lamang. Pero hindi na ito dapat maulit pa. Ang mga nakatira dito ang dapat mabawasan. Hindi tayo. Pero sa ginawa natin paggugulo ay tiyak matataranta na sila. Mag-iisip-isip na sila na iwan na ang islang ito dahil sa takot. Sana nga yun ang mangyari. Dahil hindi na ako makapaghihintay pa. Dapat maumpisaan na ang konstruksyon sa lugar na ito para maging bago nating baluarte. Isang resort ang gagawin natin dito para sa mga kauri nating aswang. Alam ko may iba pa mabigat na dahilan, Senyor, kung bakit sinisikap mo mabili itong isla.
Oo, Doroy. Dahil sa islang ito, sa lugar na ito inilibing ang mga ninuno ko. Yun ang aking napag-alaman. Kaya binili nyo? Oo, Doroy. Dahil sa mga susunod na araw, ay sasapit sila sa kanilang 50 taon ng kamatayan. Sa pagsapit ng kanilang 50 taon, ay magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay at bumalik sa pagiging katulad natin dahil hindi naaagda sa kanilang mga katawan. Totoo ba sinasabi niyo, senyor? Oo, Doroy. Hindi ko hahanapin ang islang ito at hindi ko ito bibilin kung walang malagad dahilan. Kaya nga ayaw ko may mga nakatira pa rito dahil magiging hadlang sila para sa 2 buhay ng aking mga namayapang ninuno. Dito sa lugar na ito, nais kong mamuhay sila. Ay, senyor, kailan ba yung sinasabi niyo na takdang panahon na muling mabubuhay ang inyong mga ninuno? Walang makapagsasabi kung kailan yung mangyayari. Pero alam kong ngayong taon na yun. Kaya maaaring sa susunod na araw, o sa sunod na linggo, o sa sunod na buwan. Basta malapit na yun. Kaya dapat handa ko at itong isla. Kailangan na talaga natin mapaalis ang mga nakatira dito, senyor. Kung hindi pa rin sila umalis dito, sa kabila ng pagsalakay natin bilang mga aswang, gawin na natin ang sunod na plano. Samantala, sa bahay ay nag-uusap kami ni Nanay at Ronnie. Lalo na't nalaman na rin namin na hindi lang ang bahay namin ang sinalakay ng aswang ng nakalipas na gabi, kundi maging ang iba pang naninirahan sa isla. Mapalad lamang ako dahil sa ginawa kong pagtatanggol ay nagawa kong patayin ng halimaw gamit ang balaraw. Ang tungkol doon ay ipinagyabang ni Ronnie sa kaibigan niyang si Tomtom. Oo, maniwala ka sa akin, Tomtom. Totoo ba yan? Napatay ng tatay mo yung aswang? Ano ka ba, Tomtom? Ba't ayaw mo bang maniwala sa akin? Hindi kasi basta-basta ang aswang, malakas yun. Saka ba panganib? Malalaking pangil nun eh. Sabi ko nga sa'yo, chicken lang yung kay tatay. Kitang-kita ko pa nga kung paano niya nilabanan yung aswang eh. Ibig sabihin pala, ligtas na tayo? Ewan ko, Tomtom ah. Basta ang alam ko, hindi tayo pababayaan ni tatay. Idol ko talaga ang tatay ko, para si FPJ. Saka alam mo, may balaraw siya na katulad nung kay FPJ. Yun ang ginamit niya para labanan yung aswang? Oo, Tomtom. Teka nga pala, alam mo ba kung saan galing ang mga aswang na yun? Dati naman kasi wala naman dito yun, di ba? Huwag kang magugulat ha, Tomtom. Kasi alam ko kung saan galing ang mga aswang at kung sino ang mga yun. Ayan ka na naman eh, gagawa ka na naman ng kwento eh. Hindi, Tomtom. Dahil totoo ang sasabihin ko sa'yo. Saka nakita ko rin nung magbago ng anyo yung aswang. Yung bigla siyang maging tao uli. We, di nga. Ikaw talaga oh. Wala ka talagang bilib sa akin eh. Sino ba yung aswang na napatay ng tatay mo? At iba pang mga aswang? Huwag kang maingay, Tomtom ha. Tauhan yun ni Senyor Juanito. Yung mga lalaking nakita natin na sakay ng bangkang di motor. Totoo ba yan, Ronnie? Oo nga, totoo. Mga halimaw sila. Mga aswang sila. Samantala, muli kami nag-usap ng grupo ng mga kalalakihan sa isla na handang lumaban sa mga dayo. Kailangan namin maghanda dahil hindi namin alam kung kailan sila magiging aswang at sasalakay sa bawat bahay. Ipinaalam ko na rin ang tunay na pagkatao ng mga dayo. Sinabi ko na sila ang mga aswang na nagdala ng lagim nung nakaraang gabi. Kaya naman, nagsipaghanda na rin sila ng kani-kanilang sandata para gawin ang aming plano. Nagkita-kita kami sa isang lugar ng gabing yon. Iniwan muna ang kani-kanilang pamilya. Inihanda namin ang mga armas na maaaring gamitin laban sa mga aswang. Naghintay kami ng oras ng kanilang pagpapalit ng anyo. Kaya lamang may ginawa ang grupo ni na senyor na hindi namin inaasahan.
Lola, Lola! Lola Lorena! Gising po, gumising po kayo! Bakit apo? Natutulog ako'y ginigising mo ako. Saka bakit di ka pa natutulog? Palalim ng gabi. Lola, kailangan po nating lumabas at umalis. Nasusunog po ang bahay natin. Ano ka mo? Bakit nasusunog? Sinong sumunog? Ewan ko po, hindi ko po alam. Nasaan ang tatay mo? Di po ba umalis? Din may gagawin po sila. O, halika na. Lumabas na tayo. Bakit tayo'y madamay sa sunog? Kukuha lang po ako ng ilang gamit natin, Lola. Hindi na. Baka kumapano ka pa. Halika na. Lumabas na tayo dito. Nagmamadaling lumabas ng bahay sina Nanay at Ronnie. Ang tungkol sa pagkasunog ng mga bahay sa isla ay agad naming nalaman, kaya hindi na muna namin itinuloy ang aming planong pagsalakay, kundi nagkanya-kanya kami ng uwi sa aming mga bahay. Kailangan naming malaman ang kalagayan ng mga mahal namin sa buhay. Nay! Anak! Okay lang ba kayo? Berting, nandito kami. Ayos na kami ni Ronnie. Pero, yung bahay po natin, Tay, nasunog na po. Pero kalahati lang. Yung kusina lang po. Buti nga po namatay po yung apoy eh. Siguro po tinulungan po tayo ng Diyos. Oo anak, di ba lagi ka nananalangin? Kaya di niya kayo pinabayaan. Kaya lang, Berting, hindi tayo pwede bumalik doon sa bahay natin. Oo Nay, tama ka. Hindi nga tayo maaaring bumalik doon. Dahil tiyak, maaari tayong puntahan doon ng mga aswang. Ang sama talaga ng Senyor Juanito na yon. Gusto na nga niyang kunin ang isla tapos gusto pa niya tayong patayin. Pinabayaan na rin tayo ng ating kapitan. Wala silang pakialam sa nangyayari dito sa isla. Dahil nga nais niya ay umalis na tayong mga nakatira dito. Nananahimik siya palibasay, natapalan na ng pera ang bibig at mata niya. Naging pipi at bulag na siya para tulungan tayong taga rito sa Isla Andalusia. Pero sa ginawa nila sa atin, lalo nilang ginalit ang mga taga rito sa isla. Ngayon pare-pareho na nila tayong inaapi. Tiyak lalaban na ng patayan ang mga kasama ko. At kahit ako. Anak, kung umalis na lang kaya tayo rito para matapos na ang gulong ito. Nay, kayo ni Ronnie ang pwedeng umalis na dito. Pati ang ibang mga pamilya ng mga kasama ko. Sasabihin kong umalis na muna. May iwan na lang kaming mga kalalakihan na lalaban sa mga dayong aswang. Nais naming iligtas ang kani-kanilang pamilya. Kaya kinausap ko ang mga kasama ko na gamitin ang mga bangka para umalis na sila at iwan ang isla. Ang tanging maiiwan ay ang mga kalalakihan na handang lumaban sa mga dayong aswang. Pumayag naman sila dahil para yon sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Mas makakakilos kami kung walang aalalahaning pamilya na maaaring mapahamak at gantian ng mga masasamang nilalang na naroon sa isla. Ngayong wala na rito sa isla mga pamilya natin, wala na tayong uurungan. Patay kung patay. Oo, Berting! Patay kung patay! Wala na tayong dapat katakutan. Alam nating mga aswang sila. Pero naniniwala ako, makakaya natin sila. Magtiwala lang tayo sa ating kakayahan at sa tulong ng may kapal. Yun na lang ang tangi naming pinanghahawakan. Kaya sama-sama kaming nagdasal para magmakaawa sa tulong ng dakilang lumika. Ang naging kasunduan namin ng mga kalalakihan na makakasama ko ay muli kaming magkikita pagdating ng gabi. Kaya umuwi muna kami sa aming mga bahay. May mga bahay na natupok at may iba naman na hindi ganong nasunog. Kasama sa may natirang bahagi na hindi nasunog ay ang bahay ko. Umuwi ako roon para magpahinga. Kaya lamang pagdating ko roon ay bukas ang bahay. Ang alam ko'y nakasara ito. Nakiramdam ako
at natiyak kong may tao nga sa loob. May tao? Sino kayang lokong pumasok sa loob ng bahay ko? Nasunog na nga. Mukhang gusto pang pagdakawan. Ang kapal ng muka. Kinapa ko ang balaraw na nasa aking bewang. Kung sino ka mang pangas, ay tiyak na katapusan mo na. Yun ang nasa utak ko. Dahan-dahan akong pumasok ng bahay at totoong ikinagulat ko ang aking nalaman nang makita ko kung sinong nasa loob. Hindi ako makapaniwala. Ronnie, anak! Anong ginagawa mo rito? Tay, buti nakita ko po kayo. Akala ko po, hindi na po kayo babalik dito sa bahay eh. Ano ang ginagawa mo rito? Di ba kasama ka ng Lola Lorena mo? Dahil sumakay siya ng bangka para magpunta sa kabilang isla kasama ng iba pa. Dahil doon ay ligtas kayo. Hindi po ako sumakay ng bangka, Tay. Pero akala po ni Lola, sumakay ako sa ibang bangka. Ba't mo ginawa yun? Ba't nagpaiwan ka rito? Ano bang kalokohan tong ginawa mo? Tay, wag na po kayong mainis sa akin. Paano hindi ako maiinis sa'yo? Hindi mo sinunod ang billing ko sa'yo. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Delikado ang buhay natin dito. Tapos nagpaiwan ka pa. Ayoko po kasi kayong iwang mag-isa rito, Tay eh. Gusto ko po makatulong sa inyo. Alam ko yun, anak. Pero, napakadelikado rito. Samantala, nakarating sa akin mula sa iba kong kasama na patuloy sa pagmamatsyag sa mga kilos ng grupo ni na Senyor Juanito. Sila man ay nagsisipaghanda na rin, lalo na't nakarating na rin sa kanila ang aming ginawang plano. Alam na rin nilang umalis na ang mga kababaihan at mga bata, kundi ang naiwan sa Isla Andalusia ay mga kalalakihan na nasa tamang edad para ipaglaban ang karapatan na manatili sa isla. Doroy, kailangan ngayong gabi ay matapos na natin ang ating misyon para tapusin ang mga naiwang kalalakihan dito sa isla para wala na maging problema pa sa mga dapat nating gawin. Opo, Senyor Juanito, nakahanda na rin po mga kasama natin. Ibuhos na nila ang lahat ng lakas nila bilang mga aswang para matiyak na natin ang ating tagumpay. Alam kong marami silang mga kalalakihan na nagpaiwan dito sa isla. Tiyak na handa silang pumatay at mamatay. Sa tunay, Senyor, dahil alam nilang desperado na sila, hindi sila papayag na mawala sa kanilang islang ito. Mga hungang sila. Palibhasa, mga mangmangat walang mga pinag-aralan. Paulit-ulit ko na sinabi na ako na ang nagmamay-ari nitong isla dahil nabili ko na. Pero paiirarin pa rin nila at sinasabi nilang karapatan. Gayong wala silang maipakitang anumang katibayan. Sabi niyo nga, Senyor, mangmang sila. Kaya nga, hindi sila makapag-isip ng tama at nasa katwiran. Pero tiyak na matatapos na ang kayabangan nila. Lalo na yung si Berting. Nagigigil ako sa kayabangan ng unggoy na yon. Isa yon sa dapat nating gantihan. Kailangan pagbayaran niya ang ginawa niya sa isa nating kasama. Siya ang pumatay kay Gudo. Kaya dapat din siyang mamatay. Senyor, huwag kayo mag-alala. Gagawin namin yun ng mga kasama natin. Matitikman ng Berting na yon ang galit ng isang aswang. Sumapit na ang gabi. Ang buwan ay tila nagkubli sa mga ulap. Wari alam ang nagbabadyang lagim at kaguluhan na magaganap. Nakausap ko na ang aking mga kasamang taga-isla para sa plano naming pagsalakay sa grupo ni na Senyor Juanito. Inihanda ko ang aking balaraw na gagamitin. Naghanda rin ako ng mga bawang na maaaring makatulong kontra sa mga kampon ng dilim. Pero kailangan ko munang magpahinga at mag-ipon ng lakas habang naghihintay ng oras. Nakaupo ako nang lapitan ako ng aking anak. Tay, sasama po ako sa inyo. Anak,
Sabi ko nga sa'yo, hindi pwede. Napakabata mo pa. Lubang mapanganib ang lakad namin ito. Pero kaya ko pong lumaban sa mga aswang, tay. Napapanood ko po yung palabas ni FPJ na panday eh. Di po ba mga aswang po at mga kampo ng kadiliman ng kalaban nila doon? Gagayahin ko po yung ginagawa niya, tay. Anak, hindi shooting ng pelikula ang pupunta namin, kundi totoong pakikipaglaban sa mga aswang. Sige na po, tay. Pumayag na po kayo. Huwag sanang matigas ang ulo mo, Ronnie. Ayoko may masamang mangyari sa'yo, kaya may iiwan ka rito. Dito kita babalikan. Naiintindihan mo ba ako? Alam ni Ronnie na naiinis na ako sa pangungulit niya, kaya tumahimik na lamang siya dahil may oras pa bago sumapit ang ating gabi. Kaya sinabihan ko si Ronnie na matulog na muna. Ako man ay saglit na magpapahinga. Kaya lamang habang naghihintay ako ng oras ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Kakaiba ang sakit na nararamdaman ko. Parang hinahalukay at pinipilipit ang aking bituka. Aray ko! Ang sakit! Aray! Nagising si Ronnie dahil sa aking pagdaing. Nakita niya na namimilipit ako sa sakit. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Sobrang sakit ang tiyan ko, Ronnie, anak. Hindi ako makatayo sa sobrang sakit. Bakit ngayon pa nangyari to? Kung kailan may mahalagang misyon na dapat gawin. Aray ko! Ang sakit! Baka po kung ano na po ang sakit niyo, tay. Anak, tignan mo nga yung mga ginagamit kong gamot para sa pananakit ng tiyan. Maging yung mga dahon na itinatapal ko. Nakikita mo naman siguro kung paano ako nanggagamot, di ba? Gawin mo yun. Gamutin mo ko, anak. Opo, tay. Kayang-kaya ko pong gawin yun. Kukunin ko lang po yung mga gamot na nasa bote para makainom din po kayo. Dahil hirap akong makatayo, sanhi ng matinding pananakit ng tiyan, kaya hinayaan ko si Ronnie na siya ang kumilos para ako'y gamutin. Sapagkat nakikita naman niya ang ginagawa kong panggagamot, kaya yun ang ginawa ng anak ko. Pinainom niya rin ako ng ginawa kong gamot na nasa isang bote. Nang makainom ako, ay nakaramdam ako ng hilo at matinding antok. Yun ang epekto ng gamot. Kailangang makatulog upang maipahinga ang katawan. Kaya hindi ko na nalaman pa ang mga sumunod na nangyari dahil hinila na ako ng matinding antok. Subalit ayon sa pagkikwento sa akin ng anak ko, ay naging malalim ang aking tulog. Unti-unti na ring nawala ang pananakit ng aking tiyan. Habang nasa mahimbing akong pagkakatulog, ay dumating naman ang ilang kalalakian. Dinaanan ako para magkasama kaming pumunta sa aming tagpuan kung saan kami mag-iipon-ipon. Manong, may sakit po si tatay eh. Matindi po ang pananakit ng tiyan niya kanina. Buti nga po nakatulog siya. Nakita ng anak ko ang pag-aalala ng dalawang lalaking kanyang nakausap. Dahil nga importante ako sa lakad na yon. Subalit ayaw naman akong gisingin ni Ronnie dahil ang nais niya ay makapagpahinga pa ako. Kung di po makakapunta si tatay, ako na lang po ang sasama sa inyo. Nakatingin lang daw sa kanya ang dalawang lalaking taga-isla dahil nga hindi nila alam kung ano bang magagawa ng isang batang katulad niya para humarap sa mga kampon ng kadiliman. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pong lumaban sa mga aswang. Saka naturuan po ko ni tatay. Kakayanin ko po, promise. Wala nang nagawa ang dalawang lalaki, kundi isama na lang ang anak ko. Kahit pa may pag-aalala at pagdududa sila kung talaga nga bang makakaya ni Ronnie na labanan ng mga aswang. Subalit bago sumama sa kanila ang anak ko, ay inalis niya sa aking bewang ang balaraw na nasa kaluban na tangi kong ginagamit na sandata. Itinali niya yon sa kanyang bewang, saka sila lumakad
upang makipagkita sa ibang taga-isla na naghihintay sa kanilang pinag-usapang lugar. Narinig pa ni Ronnie ang sinasabi ng ibang kaisla namin na anong magagawa ng isang batang sipunin. Baka raw maging pabigat lang ang aking anak. Kaya napilitan siyang magsalita sa mga lalaking minamaliit ang kanyang kakayahan. Mga manong, hindi po ako batang sipunin. Hindi po ako sasama sa inyo kung di ko po kayang lumaban sa mga aswang. Saka wag po kayong mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Gagawin ko po ang mga kaya ko para ipakita sa inyo na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko at harapin ang mga kampo ng kadiliman. Tumahimik ang lahat sa sinabi ng anak ko. Nakita nila na buo ang loob nito. Isang bagay na naituro ko sa kanya. Yun nga ay maging matapang at syempre pa, malaking bagay at naging magandang impluwensya sa kanya ay ang aming idolo na si FPJ. Dahil sa mga pelikulang ginagawa nito, ay ipinapakita niya lagi ang kanyang katapangan na handang humarap sa anumang pagsubok para sa kapakanan ng kapwa-tao. Siyempre, lalo na sa mga taong mahal niya sa buhay. Sumapit na ang hating gabi. Nasimula na rin ng pagbabagong anyo ng mga aswang mula sa grupo ni na Senyor Juanito. Nagkanya-kanya na ng kalat ang mga kalalakihan sa isla patungo sa lugar ng mga aswang na dayo. Dahil ayaw maging pabigat ni Ronnie, ay dumayo siya sa ibang mga kalalakihan, kundi nagkaroon siya ng sarili niyang lakad. Basta ako, lalayo ko sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Akala kasi nila dahil bata pa ako ay aasa lang ako sa kanila. Hindi, uy! Kahit nag-iisa lang ako, lalabanan ko ang mga kampo ng dilim. Sa kadala ko ang balaraw ni tatay. Alam ko, may kakaibang kapangyarihan to dahil nakapatay na to ng aswang. Pinalalakas ni Ronnie ang kanyang loob habang hawak ang aking pilak na balaraw. Habang nagkukubli ang anak ko at malayo sa ibang mga taga-isla, may yabag siyang narinig. Ang mga aswang, narito na sila. Pero hindi ako dapat matakot sa kanila. Biglang lumitaw mula sa makapal na halaman ang isang aswang. Kahit makulimlim ang liwanag ng buwan, ay nakita ito ng anak ko. Bago pa nakasugod sa kanya ang halimaw, ay nakapaghanda siya. Kaya hindi tumama sa kanyang katawan ang ginawang pag-atake gamit ang mahabang braso at kamay na may matutulis na kuko. Ngunit sadyang palaban at galit ang aswang na muling umatake kay Ronnie. Iwinasiwas niya ang hawak na balaraw para kung umatake man ang aswang ay natitiyak niyang masusugatan niya ito. Hindi siya tumigil at paulit-ulit ang ginawa niyang pagwasiwas sa hawak na patalim. Nag-aatubili namang lumapit ang halimaw dahil ramdam niya na hindi pangkaraniwang balaraw ang hawak ng anak ko. Gawa ito sa pilak at delikado sa isang aswang na masugatan ng patalim na gaya nun. Naramdaman ni Ronnie na tila at tubili ang kalaban niyang halimaw at umiiwas na tamaan ng hawak niyang patalim. Ano? Naduduwag ka? Sige, lapit! Lumapit ka pa sa akin at titiyakin kong may babaon ko sa katawan mo ang balaraw na hawak ko! Bagyang huminto ang aswang na tila nag-iisip ng dapat niyang gawin. Subalit mas lalong naging alerto ang anak ko, lalo na't anumang sandali ay posibleng may iba pang aswang na dumating at magtulungan para siya ay harapin. Umaangil ang aswang na tila ibig siyang takutin. Sige, umangil ka ng umangil hanggat gusto mo. Pero hindi ako matatakot sa'yo. Alam kong ikaw ang natatakot sa akin. Dahil takot kang masugatan. Ang hawak kong balaraw ay pumatay sa isa sa mga kasama mo. Pinatay siya ni tatay. Sa sinabi niyo ni Ronnie, ay lalo lang nagalit ang aswang.
Kaya muli itong kumuha ng tiyempo upang dumaluhong kay Ronnie. Gamit ang paa ng aswang ay lumundag ito ng malakas papunta sa aking anak. Ngunit mabilis na nakatakbo papalayo si Ronnie. Tuloy-tuloy siya sa kasukalan. Pero tumatakbo rin at nakasunod sa kanya ang aswang. Hinabol siya nito. Ayaw talaga akong tigilan nang walang niyang aswang na yan. Lalo siyang nagalit nang sabihin ko na napatay ni tatay ang isa niyang kasamahan. Maraming mga damo, may mga puno din, subalit hindi naging sagabal sa paghahabulan ng dalawa. Hanggang sa pagtakbo ni Ronnie, sa halip nakakampi ang kanyang makita, ay isa pang aswang ang nakasalubong niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakaramdam ng pagkataranta. Diyos ko, naloko na. Nakorner na ako ng dalawang aswang. May aswang sa harap ko. May aswang din sa likod ko. Anak ng putya, oo. Paano na to? Anong gagawin ko? Huminto si Ronnie sa pagtakbo. Maging ang dalawang aswang ay tumigil din. Naririnig niya ang pag-angil na tila may kasamang pagbungisngis. Ibig sabihin ay pinagtatawanan siya ng mga ito. Mga lokon to ah. Tinatawanan pa ako. Hoy, kayong dalawang mokong! Kung inaakala nyo na matitepok nyo ako, mali kayo doon. Hindi nyo ako mapapatay. Nakikita nyo ba tong pilak na malaraw ko? Ito, ang papatay sa inyong dalawa. Magkasabay na umangil ang dalawang aswang. Napatingin si Ronnie sa kaliwa at sa kanan dahil nasa magkabila ang panig ang mga ito. Kaya napapagitnaan nila ang anak ko. Kasabay nun, nakarinig din siya ng sigaw ng ibang kalalakian na taga-isla. Lumalaban sa aswang, nawari humihingi ng tulong. May mga kasamaan kami na mukhang delikado sa aswang ah. Hindi ko naman sila matutulungan dahil may dalawang aswang na handang umatake sa akin ngayon. Kumilos ang aswang papalapit sa anak ko. Maigpit naman niyang hinawakan ang balaraw. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Dalawa ang aswang na to. Sana nandito si tatay para matulungan niya ako. Papalapit na sila sa akin. Ito na yata ang magiging katapusan ko. Pero bahala na. Basta, lalaban na lang ako ng sabayan sa kanila. Bagamat dalawa ang aswang na papalapit kay Ronnie, ay pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Nagtatalo sa isipin niya ang dapat gawin kung tatakbo na lang ba siya para magpahabol hanggang sa mahuli siya at patayin ng dalawang aswang o lalaban siya ng sabayan. Hanggang may pumasok sa isipan niya. Tila ba nag-flashback sa utak niya ang mga eksena sa pelikulang Panday ni FPJ. Napatingin siya sa hawak na balaraw hanggang sa itinarak niya yon sa lupa. Ah! Balaraw! Tulungan mo ako! Ah! Pagtarak ni Ronnie ng balaraw sa lupa, ay ganun na lang ang gulat niya nang sa paghugot niya nito ay nakita niyang humaba yun at naging isang espada. Kasunod ay nagliwanag din ito. Ha! Naging katulad ng balaraw ni Panday. Tama nga si tatay. Kakaiba nga ang balaraw na ito. Itinaas niya ang hawak na balaraw na naging espada. Hindi makalapit ang dalawang aswang sa kanya dahil sa liwanag mula rito. O ano? Hindi kayo makalapit, no? Nasisilaw kayo, no? Asan ngayon ang tapang nyo, mga aswang? Sige, lapit! Lumapit kayo! Dahil hindi makalapit ang mga aswang, kaya pagkakataon na yun ni Ronnie para atakihin ng mga ito gamit ang talim ng mahiwagang espada. Inihataw niya ang espada sa mga halimaw. Dahil hindi agad nakaiwas ang mga ito, kaya tumama ang talim ng patalim sa katawan ng aswang at lumika ng pahabang sugat. Uubusin ko kayo! Sige! Asan pa ang iba? Lumapit kayo sa akin! Lapit!
Samantala, sa lugar naman ni na Senyor Juanito at kanang kamay niyang si Doroy, ng mga pagkakataong yon ay ramdam nilang muling nabawasan ang kanilang mga kasama. Senyor, nabawasan na ulit tayo. Huwag kang mabahala, Doroy. Kahit mabawasan pa tayo, huwag mong ilagay sa utak mo na magagapi nila tayo dahil hindi yung mangyayari. Dahil nararamdaman kong ngayon na yun, sa sandaling ito, magaganap na ang aking hinihintay. Anong ibig niyo sabihin, Senyor Juanito? Ang nakatakdang araw para muling mabuhay ang aking mga ninuno na nakalibing dito sa Isla Andalusia. Kaya sila ang tuluyang tatapos sa mga natitirang tao dito sa isla. Mas malakas sila. Totoo ba sinasabi mo, Senyor? Oo. Ngayong gabi na magaganap yun dahil kanina ko pa nararamdaman ang pagyanig ng lupa. Oo nga, Senyor. Nararamdaman ko rin yumayanig ang lupa at lumalakas. Babago na sila. Mabubuhay na sila muli. Magkikita-kita na kami ng mga namatay kong mga ninuno. Lumakas pa ang pagyanig sa Isla Andalusia. Tila magkakaroon na ng katuparan ang mga sinasabi ni Senyor Juanito tungkol sa kanyang mga ninunong aswang na muling mabubuhay at mas magiging malakas na aswang. Naramdaman din ni Ronnie ang papalakas na pagyanig, kaya napaluhod siya sa lupa upang hindi siya mabuwal. Ang dalawang aswang na nakasagupa niya ay pareho lang walang buhay. Lalo pang lumakas ang pagyanig. Naramdaman ni Ronnie ang tila ingay mula sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Bakit parang nagkakaroon ng bitak ang lupa? Anong gagawin ko? Kung sa aswang ay malakas ang loob ni Ronnie, subalit sa nararamdaman niyang pagyanig ay kabado ito. Lalo na nang makita niya na bumibitak ang lupa. Hindi natapos sa pagbitak ng lupa ang idinulot ng pagyanig, kundi mula sa mga bitak ay nakita ni Ronnie na may mga itim na nilalang na lumilitaw. Mga nakakatakot na nilalang mula sa kung saang daigdig, at tila siya ang punteriya ng mga ito. Nanang ko po! Anong gagawin sa akin ng mga to? Kailangan narapin ko sila gamit tong espada ko. Mabagal ang paglapit ng mga itim na nilalang, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ronnie para makapaganda. Sa paglapit sa kanya ay agad niyang inundayan ng taga, kaya naputol ang bahagi ng katawan na tinamaan. Ang ilan ay naputol pa ang ulo at gumulong sa lupa, kaya lang patuloy sa paggalaw ang itim na nilalang kahit pa kulang na at putol na ang bahagi ng katawan. Lagot! Bakit parang di sila namamatay? Paano ngayon yan? Anong gagawin ko? Napaurong si Ronnie dahil lumalakad at patuloy na gumagalaw ang maiitim na nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Samantala, sa lugar ni na Senyor Juanito ay nakita rin nila ang paglitaw ng mga nilalang mula sa mga bitak. Ano mga yan, Senyor? Sila ang mga kakampi at tauhan ng mga ninuno ko. Ang kakaibang uri ng aswang na kanilang mga bantay. Matatapat na tauhan na kasamang nabuhay. Kung ganun, nasa na mga ninuno mo? Bakit wala pa sila? Maghintay tayo, Doroy. Darating din sila. Kaya magkakasama kaming muli. Kaya dito sa isla to, ito na ang aming magiging bagong lupain. Dito sila muling bubuo ng balwarte na unang nabuhay ang mga bantay para linisin at ganap ng tapusin ang mga posibleng hadlang. Sila ang magiging katuwang natin. Kung ganun, samahan natin sila, Senyor.
Baka lalabas na rin sa bitak ang mga ninuno nyo. Babangon sila mula sa ilalim ng lupa kapag wala na ang mga hadlang na narito sa isla. Maaaring ganun na nga, Doroy. Kaya tulungan na natin ang mga itim na nilalang. Hanapin na natin at tapusin ang mga kalalakihan dito sa isla. Kasama ni na Senyor Juanito at Doroy ay sumunod sa kanila ang mga itim na nilalang. Kailangan na nilang tapusin ang grupo ng mga kalalakihan hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Ronnie. Nakita nila ang anak ko na mag-isang nakikipaglaban sa mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Senyor, nakikita mo ba nakikita ko? Oo, Doroy. Matapang na bata. Anak siya ni Berting, ang lalaking hambog na kontra sa atin. At ayaw maniwala sa mga sinasabi niyo. Bakit ang batang yan ang narito? Wala ang kanyang ama. Yun nga rin ang ipinagtataka ko. Di kaya patay na ang tatay niya? Mainam naman kung ganun. At tama lang sa kanya yun. Masdan mo, senyor. Pambihira ang katapangan ng bata. Ang kanyang espadang ginagamit. Mukhang kakaiba at may kapangyarihan. Pero hindi niya mauubos ang mga itim na nilalang. Wala lang kamatayan ng mga yan. Hindi sila mamamatay. Magkahiwa-hiwalay man ang kanilang mga katawan. Muli silang mabubuo upang muling lumaban. Ganun talaga ang nangyayari. Kaya nahihirapan si Ronnie para labanan ang mga nilalang. Hindi rin niya alam kung may buhay pa ba sa ibang kalalakihang taga-isla o mag-isa na lamang siyang lumalaban sa mga kampon ng kadiliman. Halika, Doroy. Lapitan natin ang matapang na bata. Lumapit sila kay Ronnie. Inutusan ni Senyor ang mga itim na nilalang upang tumabi muna at sumunod naman sa kanya. Pinapahanga mo ko, bata. Senyor Juanito, Kilala mo ko? kayo ang gusto magpaalis sa amin dito sa isla. At kayo rin ang may kagagawan ng pagkasunog ng mga bahay namin. Ano ngayon? May reklamo ka ba? Masama kayo. Palibasa mga aswang kayo. Mga kampo ng demonyo. Nakita niyo na, senyor? Pati ang batang yan, kakaibang tapat sa dila. Manang-mana sa kanyang hambog na ama. Hindi hambog ang tatay ko. Kundi siyambog, ano ang tatay mo? Pakiilabero? Nagmamagaling? Mabait ang tatay ko. Pero alam mo bang kontrabida siya? Kung sumunod na lang ba sila, wala sanang naging malaking gulo. Kaya lang matigas ang tatay mo. At pinangunahan pa niya ang pagbuo ng grupo para labanan ako. Isang malaking pagkakamali na ginawa niya. Dahil hindi kami papayag, napaalisin niyo kami rito. Matagal na kami nakatira dito sa Isla Andalusia. Tapos, ganun-ganun na lang, paaalisin niyo kami. Naku, senyor, manang-mana sa kanyang pinagmanahan ng batang yan. Kung patulan na kaya natin, nakakapikon na ang kutong lupang yan Pwede, dahil pumapatol ako sa bata kapag napipikon ako. Biglang nagbago ang anyo ni na Senyor Juanito at Doroy. Naging nakakatakot na aswang ang mga ito. Humarap si Senyor kay Ronnie at akma nitong susunggaban ng anak ko. Subalit isang malaking bato ang tumama sa mukha nito. Aray ko! Walang giya! Sinong bumato sa akin? Kanina pa ako nakikiramdam at nagkukubli. Kaya bago pa nila masaktan ang anak ko, ay nagpakita na ako sa kanila. Ako ang bumato sa'yo. Wag na wag mong pakikialaman ang anak ko. Ikaw? Buhay ka pa pala! Oo, buhay na buhay. At hindi ako papayag sa inyong kahibangan. Hindi ako natatakot sa inyo kahit nasa inyo na kayo ng pagiging aswang. Tay, salamat nandito na kayo.
Okay na po ba kayo, Tay? Oo anak, okay na ako. Kaya nga agad kitang hinanap dahil alam kong kailangan mo ang tulong ko. Tay, heto na po ang balaraw nyo. Isa na pong espada. Naging espada po siya nang itara ko po sa lupa. Magaling anak. Mabutit nalaman mo kagad ang lihim nitong balaro ko. Ako nang bahala anak. Sagot na kita. Ako na ang tatapos sa mga walang yang ito. Hindi na sila sisikatan ng araw. Talagang hambog ka. Kung magsalita ka, para bang kayang-kaya mo kami. Kakayanin ko. Dahil hindi kayo ang magpapaalis sa amin dito sa isla. Kayo ang dapat na umalis. Kayo ang dapat mawala. At mangyayari lang yun kapag napatay ko na kayong lahat. Nakikita mo ba ang mga itim na nilalang na yan na nakapaligid sa atin? Makakaya mo kayang tapusin ang mga yan? Sumenya si Senyor sa mga itim na nilalang. Halos sabay-sabay silang sumugod sa akin, kaya agad kong ginamit ang espada na binigay sa akin ni Ronnie. Subalit, gaya na naging pakikipaglaban ni Ronnie, ay hindi naging madali. Hindi namamatay ang mga itim na nilalang. Nahihiwalay lamang ang bahagi ng katawan na tamaan ng talim ng espada, subalit nananatiling buhay at gumagalaw. Anong gagawin ko? Paano ko malilipol ang mga to kung wala silang kamatayan? Habang nakikipaglaban ako sa mga kampon ng dilim na iniluwa ng mga bitak sa lupa, ay naririnig ko ang tawa ni Senyor Juanito. Bilang na ang mga oras mo, Berting. Magdasal ka na. Tawagin mo na ang kahit na sinong santo na maaari mong tawagan at hingan ng tulong. Tay, wag po kayong susuko. Matatalo niyo po ang mga yan. May taglay pong kapangyarihan ng hawak yung espada. Nagpatuloy lang ako sa pakikipaglaban sa mga itim na nilalang. Maya-maya pa'y muling nagkaroon ng pagyanig. Malakas yun at narinig ko rin ang lalo pang pagbuka ng lupa. Wari may iba pang nilalang na lumabas mula sa malalaking bitak. Senyor, tignan nyo! May mga lumabas mula sa bitak ng lupa! Ang aking mga ninuno. Narito na sila, Doroy. Ibig na sabihin, handa na silang manirahan dito sa isla. Malamang si Berting na lang at ang kanyang anak ang natitira. Ngayon nga, ay mamamatay na rin sila! Napahinto ako sa pakikipaglaban dahil sa sinabi ni Senyor Juanito. Tumatakbong palapit sa akin si Ronnie. Tay, anong gagawin natin? Tayo na lang po natitirang buhay. Hindi maaaring silang manirahan dito, anak, at gawin nilang isla ng kadiliman ang Andalusia. Lalaban tayo, anak. Hindi sila dapat magtagumpay. Tay, ang espada po itaas nyo para magbigay po ng liwanag gaya po ng ginawa ko. Itinaas ko yun, gaya ng sinabi ng aking anak. Nagliwanag ito, subalit hindi sapat ang liwanag para talunin ang mga aswang. Pati mga ninunong aswang ni Senyor Juanito na muling nabuhay. Buhay pa rin sila. Nasisilaw lang sila sa liwanag ng espada. Tingnan niyo po, Tay. Tingnan niyo. May matandang lalaki po nang galing din sa ilalim ng lupa. Teka, anak. Kilala ko siya. Hindi siya kalaban. Hindi siya aswang. Siya si Lolo Mahiko. Ang lolo ko manunugis na lumipol sa mga aswang. Nabuhay din siya. Katulad ng mga ninunong aswang ni Senyor Juanito. Lumapit sa akin si Lolo Mahiko at inilahad ang kamay. Nais niyang ibigay ko sa kanya ang espada. Berting na po! Ibigay mo sa akin ang espadang pamana ko sa itay mo. At ako na ang bahala sa mga nilalang ng kadiliman. Agad kong inabot ang espada. Paghawak niya rito ay lumakas ang liwanag, maging ang buong katauhan ni Lolo Mahiko. Nakakasilaw na liwanag yun na hindi kayang tignan ng mga mata. Nakita ko na natutunaw ang mga kampon ng nilalang na tinatamaan ng liwanag. Sumisigaw sila dahil labis sila nasasaktan.
Hindi nila kaya ang init mula sa liwanag. Tumahimik ang lugar na kinaroroonan namin. Nakahandusay na ang lahat ng uri ng masasamang nilalang na naroon. Walang natirang buhay, kundi kami lang ng anak kong si Ronnie. Samantala si Lolo Mahiko ay naglaho na ang liwanag sa kanyang katawan. Hindi pa hihintulutan ng tadhana na gawing balwarte ng mga kampo ng dilim ang Isla Andalusia. Dahil para ito sa mga taong naghahangad ng kapayapaan sa lugar na ito. Kaya maaari nang bumalik dito ang mga kasamahan mong umalis upang ipagpatuloy nila sa lugar na ito ang tahimik nilang pamumuhay. Pagkatapos ko magpasalamat, bumalik na si Lolo Mahiko sa bitak ng lupa hanggang sa nawala. Muling nagkaroon ng malakas na pagyanig. Bumuka ang lupa at kinain ang mga kampo ng dilim. Saka nagbalik sa dati ang lupa na para bang walang nangyari. Minsan pa'y namayani ang katahimikan. Itinarak ko sa lupa ang espada at nang hugutin ko yun, ay bumalik na ito sa pagiging balaraw. Pagkalipas ng ilang araw, ay bumalik na sa isla ang mga umalis na residente. Nakalulungkot nga lamang na may mga namatay. Nagsakripisyo sila para sa kanilang pamilya. Inatake naman sa puso si Kapitan Hector at namatay. Karma marahil yun dahil sa kanyang kasalanan at pakikipagsabwatan para ibenta ang isla. Magiging mapayapa na muli ang lahat. May pagpapatuloy na ang buhay ng mga taga-Isla Andalusia. Wala nang makikialam at maghahangad pa sa isla na sadyang para sa mga taong nais mabuhay ng may kapayapaan. Sa pamumuhay natin at pakikipagbaka sa mundong ito, hindi maiiwasan ang makasagupa ng iba't ibang pagsubok, suliranin at mga pangyayaring gawa ng kasamaan. Patuloy lang tayong lumaban, huwag sumuko at laging hangarin ang para sa kabutihan at kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento at sana ay marami po kayong napulot na aral. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.